What's happening here? Did I this one up? Yeah, I did. So guys, ito na po yung tutorial ko paano gamitin itong signal generator para i-power up yung sensor at saka i-read yung signal output ng sensor. Yung output ng sensor pala nito is 4 to 20 milliamps. So dahil po ito po yung magiging box ng sensor. So ito po yung cloud module na pwedeng maka-read ng value ng sensor. So yan po yun. So at the moment kailangan ko pang mag-provide ng power supply dito. But wala pa po kasi akong power supply na nabili. So yung gagawin ko is i-wiring ko lang siya, tapos i-test ko dito kung may signal output. Pag pinower on natin yung sensor, it means it's all good. Na-test ko na pala yung connectivity nito sa SCADA through cloud. So okay naman po siya. So yeah, may display po siya kung ano yung airflow nito. Yung airflow pala nito is in meters per seconds. Velocity transmitter yung tawag nito. Air velocity transmitter. So just be careful kasi meron po siyang ribbon cartridge, ribbon connector. Ito yung ribbon connection niya. So yung gagawin ko po is itong Mr. Signal natin. Ito po yung magre-read ng 4 to 20 milliamps value. So mag-provide tayo ng power supply. So may mga nagtanong po paano ito gawin. So yung kailangan natin dito is 24 volts power supply para ma-power on yung sensor, and then yung output ng sensor is i-read natin into milliamps. So simple lang po. Yung una nyong gawin is punta kayo sa menu. Pag meron kayong Mr. Signal, punta kayo sa menu, tapos makita nyo po yan, may use 24 volts. So press nyo lang po yan, edit. So at the moment naka-on na po siya. So may 24 volts na po yan, yun na nagbe-blink yung 24 volts. Pwede natin yung gamitin power on dito. Tapos itong input output, ito yung mode ng signal generator kung gusto mong mag-read at the same time yung input tsaka output, or gusto mo lang one at a time. Gusto mo mag-read ng output, gusto mo mag-generate ng output, and gusto mong mag-read ng input. In this case, yung available na option lang is to read the input kasi yung terminal dito gagamitin natin yan sa 24 volt supply. Tapos itong terminal na to is yung reading natin sa current ng sensor na to. So yun po, magwa-wiring na po ako. So natatanggal po itong blue na terminal block dito. So normally po pag ako nag-color code, yung brown po, yun po yung 24 volts. Yan yung standard ko na color coding. Tapos yung blue, yan yung 0 volts. I think that's the standard. Tapos yung white, ito po yung 4 to 20 milliamps. So brown is plus 24 volts. Blue is the 0 volts, and then yung white is yung 4 to 20 milliamps. Ito yung output papunta dito sa signal generator na i-read natin. So yun po, simple lang po ito. Ito yung isa sa mga gamit talaga ng signal generator. Sobrang dali niya gamitin kasi at sobrang handy niya. Pag meron ka po nito, marunong ka gumamit. Pag ikaw yung electrician sa site or sa barko, kahit anong problema kaya mong isolve basta meron ka nito at saka alam mo kung ano yung gagawin. So na-set up na natin yung 24 volts. So yung white mo is 4 to 20 milliamps. So papasok po yan dito yung white sa plus. Tapos itong 0 volts. So kailangan mo nang itay itong 0 volts eh. So kailangan bumalik din yan sa 0 volts. So itong black, itay natin siya sa... So yung brown is
Yun, yung brown is itong 24 volts. Ito makita nyo po 24 volts. Tapos yung blue is 0 volts. Tapos yung black is common siya. Itay natin yan sa common. So yun. So dito siya makatay sa common. Anyway, paano ba siya? So yun, hawakan ko na lang siya shortly. So at the moment po, meron na pong 24 volts yung sensor. Tingnan nyo po, yung reading lang ng sensor is 0.5 meters per seconds, 0.6. So I think kailangan natin ilipat yung sensor kasi hindi siya maganda yung reading. So dapat mataas dapat yung reading niyan, above 5. So yun po, anyway, just to prove a point, yun, meaning po hindi good yung location ng sense mounting natin. So kailangan natin siyang ilipat into other location. So meaning po niyan, yung 4 to 20 at the moment 31 milliamps kasi hindi pa to nakakonect yung common. So pag nilagay ko na tong common sa dito sa same common ng power supply, makikita nyo po, yan o, nag-change siya to 4 milliamps. So again, so at the moment kasi floating po, nagre-read yung signal generator ng around 31, which is wrong. Pero pag na-tie up ko na po siya sa common ng supply na 0 volts, yung reading niya po is yun, makikita nyo, 4.99 milliamps. So at the moment po, dahil po may power supply tayo, na-test natin tong sensor na to na hindi siya gumagana correctly. It means, gumagana siya, but yung mounting location ng sensor is mali. So kailangan natin siyang ilipat. At the moment po, nagre-read po siya ng around 5 milliamps. So yun po yung short tutorial ko. So magiging connected na tong sensor na to dito sa module na to shortly. But at the moment, kailangan nating ilipat ito. 0.6 meters per seconds lang yung reading niya. And in the future, mariread na to ng SCADA system through this cloud module. So yun, ililipat ko na naman, tas i-test ko mamaya, tas ipapakita ko sa inyo guys. So tatanggalin to natin guys. Yan, na-undo ko na yung screw dito. Tapos ilipat natin dun sa kabila. Kailangan ko tong tapalan kasi magagalit yung customer natin. Anyway, it's part of the job. Sometimes may fuck up talaga sa jobs. It's not. So, yun. Wala talagang perfect na trabaho. Kahit minsan planuhin mo, minsan meron din talagang kailangan baguhin sa actual, which is normal, pretty normal sa experience ko. Wala naman pong planuhin mo lahat and everything goes as to plan. Meron talagang factors yung intervention ng kung ano man yung environmental factor. So yun, kuha lang ako ng drill. Ito pala yung yung casing ng mga tools ko. Dito ko nilalagay yung power tools ko. Ito yung ginagamit ko. Oh, yeah, that's the one. Ito yung ginagamit ko na drill, tas tip drill. So gawin lang natin itong marking. So yun po, hopefully na nakikita nyo. So hopefully na nakikita nyo itong ginagawa ko. Kasi hindi ko na ma-monitor. Naka lang ako naka Insta360 na camera. So magbutas lang tayo dito. Anyway, okay lang naman yan kasi supply air. I-ano natin yan mamaya. So siguro mga dito okay na to, in the middle. So itong step drill na to, step drill, gamit ko talaga
malaking gamit nito sa site. Kasi kung anong mga diameter na gusto mo, kaya niya eh. Ito. So, step drill. Pag nagdi-drill pala kayo, hayaan mo yung drill na yung drill yung gumawa ng work. So, huwag nyong i-push masyado yung drill. So, of course, meron pa ring force, but hayaan nyo yung drill bit yung gumawa ng work. Yan yung golden rule pag nagdi-drill kayo. Hayaan nyo yung gumawa yung drill na magbutas. So wag nyong i-push kasi masisira yung nyo. Yun, perfect. Masisira yung drill bit niyo. Anyway, tanggalin ko lang to. Tanggalin natin tong mga bubog. Kasi delikado yan. Lagay natin sa bag ko. Yan. Para malinis, di ba? Korean Tips Vlog. Malinis talaga yan. And then, marking lang natin itong itong drill bit. So, ito yung niya. Yan. Yan yung parang niya, marking. Marking natin. 1. Diyan tayo mag-screw eh. 2. 3. Okay. 1. Again, hayaan niyo yung drill na gumawa ng trabaho. Huwag niyong i-push kasi ito maliit lang tong maliit na drill bit yan. Pag pinush mo yan, mababali yan. Yan just by one hand. So, yan yung technique niyan, guys. Pag gumagamit kayo ng drill bit, ng power drill, huwag nyong i-push masyado. Hayaan nyo yung drill na gumawa ng work. Tapos yung drill bit nyo is safe, hindi yan masisira. Yan yung technique dyan, mga ka-Korean tips. So yun, mount na natin. Again, linisan lang natin yung bubog. Lagay natin dito. So yun, ima-mount na natin ito dyan. Ganon. So itong mga screw na to, gamitan natin ng screw driver. Yeah, I think that's good. So yun po, again, hina-highlight ko po talaga sa vlog ko dito na pag nag-work kayo dito, mga first world country, most of the time wala kayong assistant. So kailangan nyo na talagang marunong kayo sa site. Tingnan nyo, wala pang 10 minutes na fix ko na yung issue. So kailangan lang na anyway, pag parati mo nang ginagawa, masasanay ka na. So yun, mount natin yung sensors. Check natin ulit. Check natin siya kung mag-fit ba siya. So at the moment parang hindi pa siya. Oh no, what's happening here? Undo lang natin ito. Yeah, I did. Oh no. One up. Oh, that's fine. So yun, natanggal, guys. Anyway, pwede naman niyang ibalik. But let's just mount this one properly. Hindi siya na. Yun. Yun, naka-mount na. Ibalik lang natin tong ribbon niya. Ribbon cartridge. So yun. Kailangan yung iwasan. So it should be like that. So hopefully na-fix yan. Kasi pag hindi, ayun, problema yan. Yun, na siya.
So hopefully na-fix natin yun. I-power up natin ulit yung signal using signal generator. Tidy up first before anything else. Balik natin tong mga gamit. So again, let's use the signal generator. Test lang natin siya and see kung ano na yung airflow, kung okay na ba yung airflow or ganun pa rin. So yun, pag contracting talaga kailangan na sanay ka sa pressure, tapos yun, pag may problema alam mo kung paano gawa ng paraan. Hindi yung pag may problema tawag ka agad sa boss mo. Hindi po ganun yung sistema dito. So as I've said in my previous vlogs, yung work ko dito is para na rin akong freelancer. So kami nag-work kami sa site. Ano na kami, parang alam mo yun, yung parang hindi kami masyadong pinapakailaman, mina-micromanage ng boss namin. And at the same time, yun, pag may problema, gawa ng paraan. Hindi yung iiyak kay boss, what's happening? Anyway. So yun guys, after ng yung natanggal ito, yan, natanggal yun. So na-fix na po natin yung problema. So yun. So at the moment po, earlier nilipat natin tong sensor na to. Galing po dyan. So ito na po yung sensor dito. At the moment po, nagre-read na po yung sensor ng around 2.6, which is good, meters per seconds. And then itong signal generator natin is nagre-read siya ng around 8 milliamps, which is very good. So na-fix po natin yung problema and yeah, ganyan po talaga yung kalakaran sa contracting guys. As I've said, hindi siya yung in-house ka. Pag in-house ka kasi pag may problema, report mo agad sa manager mo. Dito, kailangan mo talaga siyang hanapan muna ng paraan before ka mag-report sa boss mo or to anyone. So, yun po. Hopefully na may natutunan po kayo today. As I've said, again, a recap. Pinower on natin itong sensor using the signal generator. And then at the same time, yung sensor na yan is nire-read natin yung output niya, which is ito po. 8 milliamps, 8.3 milliamps. And then, paano natin yung ginawa? So, basic lang po. Punta po tayo sa menu. Tas itong 24 volts natin, switch on natin yan. So yung 24 volts output niyan is itong 24 volts tas common, tas yung output ng sensor 4 to 20 milliamps. Ito po dito yung white cable, babalik po dito sa input niya. And then basically isi-set up nyo lang yung Mr. Signal nyo. So ito may mode dito sa gilid, input or output. At the moment nasa input mode tayo. Tingnan nyo, pag switch ko yan ng output, wala na siyang nare-read. So pag switch na ko ng input tas milliamps, yun, nare-read niya na 8.4 milliamps. So yun guys, hopefully na may natutunan po kayo today, and thanks again for watching. Follow for more Korean tips.